Sa bayan ng Liliw, Laguna, ipinanganak si Liwayway, isang dalagang may kutis na kasing puti ng perlas at mga matang kayumin na tila naglilihim ng mga kwento ng nakaraan. Sa murang edad na 15, bumagsak ang mundo niya nang mawala ang kanyang mga magulang sa isang malagim na aksidente sa kalsada. Natatandaan niya pa ang malupit na mukha ng pulis sa pintuan, ang tahimik na pag-iyak ng mga kapitbahay, at ang malamig na katotohanan na wala na siyang matatakbuhan. Dahil sa trahedya, inalagaan siya ng kanyang tiyuhin na si Mang Ramon at tiyahin na si Aling Marina. Ngunit sa halip na pagmamahal, naramdaman ni Liwayway ang malamig na pagtanggap at tila pabigat na responsibilidad lamang siya sa kanilang tahanan sa maliit na baryo ng San Pablo. Sa bawat araw na lumilipas, siya ay nagkukulong sa kanyang maliit na silid, pinipisil ang mga hibla ng kanyang mahabang buhok habang nakatitig sa mga ulap, nangangarap ng buhay na di niya natamo. Lumaki si Liwayway na parang isang diwata, ang kanyang balat ay kasing kinis ng pinakamatamis na mangga, at ang kanyang mga mata ay naglalaman ng lihim na kalungkutan at pag-asang naghihintay ng bukang Liwayway. Ngunit sa halip na tignan siya bilang isang biyaya, ginamit siya ng kanyang mga kamag-anak bilang paraan upang mapabuti ang kanilang kalagayang pinansyal. Pagsapit ng kanyang 19 na taon, isang balak na hindi niya inaasahan ang bumalot sa kanyang buhay. Isang gabi, sa isang malamig at madilim na silid kainan, tinipon siya ng kanyang mga kamag-anak. Liwayway, malamig na wika ni Mang Ramon na pagpasyahan na naming ikasal ka kay Don Rafael Morato. Napanganga si Liwayway sa pagkabigla. Sino siya? Mahinang tanong niya. Isang negosyanteng milyonaryo, hindi lamang mayaman kundi may kapangyarihan sa buong Laguna, dagdag ni Aling Marina habang naglilihim ng ngiti. Siya ang sagot sa ating mga problema. Natatakot si Liwayway. Si Don Rafael ay may edad na 49, halos doble ang kanyang taon, at kilala bilang isang taong malupit sa negosyo. Ang ideya ng pag-aasawa sa isang estranghero, lalo na sa isang matandang mayaman na hindi niya kilala, ay tila isang sentensyang nagpapahirap sa kanyang puso. Hindi ko gusto ito, pilit niyang ipinagtanggol ang sarili, hindi niyo ako mapipilit. Ngunit malamig ang tugon ni Mang Ramon na gawa na namin yan. Oras na para bayaran ang utang mo. Sa loob ng 2 linggo, inihanda ang kasal. Sa araw ng kanyang kasal, nakasuot si Liwayway ng puting damit na nagpapakita ng kanyang payat na balikat at mahabang liig, na may mga bordang rosas na nakatahi sa gilid ng palda. Ang kanyang mga paa ay nakasandalyas na gawa sa pinong balat, at ang mga hikaw at kwintas na ginto ay kumikislap sa liwanag ng araw. Bagaman kahanga-hanga ang kanyang anyo, ang kanyang mga mata ay nagkukubli ng takot at pangungulila. Naglakad siya sa aisle ng simbahan, mahigpit na hawak ang baukwet ng mga puting rosas, habang ang kanyang mga mata ay nakatingin sa lalaking nakatayo sa altar, si Don Rafael Morato. Bagaman may tanda ng edad sa kanyang buhok na may pilak na hibla, ang kanyang matikas na postura at matalim na mga mata ay nagpakita ng lalaking bihasa sa kapangyarihan. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, nanginginig ang mga kamay ni Liwayway, at tila baga ang mga salita ng pari ay nagmistulang mga bulong ng kadiliman. Liwayway Morato, tatanggapin mo ba si Rafael Morato bilang iyong asawa? Tanong ng pari. Nanghihinayang ang kanyang puso, ngunit pilit niyang inangat ang kanyang kamay at sinabi, tatanggapin ko. Isang malamig na halik ang natanggap niya mula kay Don Rafael sa pisngi, hindi tulad ng inaasahan niyang halik ng pag-ibig. Sa pagtungo nila sa kanilang bagong tahanan, isang malawak na mansyon sa bayan ng Liliw, naramdaman niya ang lamat ng katahimikan sa pagitan nila. Ang mansyon ay napapalibutan ng mga hardin na puno ng sampagita at gumamela na nagbibigay ng kakaibang samyo sa hangin. Ngunit sa loob, ang bawat sulok ay puno ng malamig na marble at mga mamahaling kasangkapan na tila nagkukubli ng mga lihim. Sa gabing iyon, habang nakaupo si Liwayway sa tabi ng malaking bintana, ang liwanag ng buwan ay bumabalot sa kanyang katawan na nakasuot ng manipis na nightgown na may bordang mga rosas sa gilid. Ang kanyang buhok ay maluwag na nakalatag sa mga balikat, naramdaman niyang may isang anino ang papalapit. Si Don Rafael, nakaputing kamiseta na bahagyang bukas ang mga buttons, na nagpapakita ng kanyang matipuno at makinis na dibdib, ay dahan-dahang lumapit. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang lambing na hindi inaasahan ni Liwayway mula sa isang lalaking kilala sa pagiging malamig. Liwayway, mahinang sabi niya, hindi kita pipilitin. Hindi ako magpapanggap na ako'y mabait, ngunit gusto kong maramdaman mo na ligtas ka sa piling ko. Hindi mapigilan ni Liwayway ang isang luha na dumaloy sa kanyang pisngi.
Sa kabila ng lahat, may natatanaw siyang liwanag sa dilim. Sa gabing iyon, unti-unting bumukas ang puso niya sa lalaking kanyang kinatatakutan, at sa pagkakadapa sa kanyang piling, naramdaman niya ang isang kakaibang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Ngunit sa kabila ng mga bagong damdamin, may mga tanong pa ring bumabagabag sa kanyang isipan. Ano ba talaga ang tunay na intensyon ni Don Rafael? At ano ang itinatago ng malawak na mansyon na ito? Habang nagtutuloy-tuloy ang ulan sa labas, ang mga anino sa loob ng bahay ay tila nagbubukas ng isang pinto ng misteryo na naghihintay na tuklasin. Sa sumunod na umaga, ang hangin sa San Pablo ay malamig na maihalong bango ng bagong luto na kape mula sa kusina ng Mansyon Morato. Si Liwayway ay bumangon ng dahan-dahan mula sa malambot na kama. Ang katawan niya ay nakabalot sa isang marangyang silk robe na kulay perlas, na bumabalot sa kanyang payat na balikat at bumabagsak hanggang sa kanyang mga hita. Ang mga pulang high-heeled na tsinelas na may mga maliliit na kristal ay nakalapag malapit sa gilid ng kama, handa ng isuot. Ang kanyang buhok, na pinagtagpi-tagpi ng mga maliliit na bulaklak ng sampagita, ay nagmistulang isang obra maestra ng kalikasan, malambot, makintab, at halatang inalagaan ng mga kamay ng isang bihasang estilista. Habang naglalakad siya papunta sa malawak na sala, na may mga antigong webles na gawa sa mahogany at mga kortina na kasing kapal ng mga ulap sa bundok, napansin niya si Don Rafael na nakaupo sa kanyang opisina. Nakasuot siya ng puting polo at itim na slacks, ang kanyang buhok ay bahagyang nagkalat, na nagbibigay ng tila nagising lang mula sa mahimbing na tulog na imahe. Isang imahe na bihira makita ng mga tao sa likod ng kanyang matatag na mukha at malamig na mga mata. Magandang umaga, Liwayway, malumanay niyang bati, habang inalis ang mga dokumento sa mesa sa harap niya. Tila hindi mo pa nasanay ang buhay dito, dagdag niya na may bahagyang ngiti na nagpapakita ng hindi inaasahang lambing. Napangiti si Liwayway, bagaman may bahid ng hiya sa kanyang mga pisngi. Magandang umaga din po, Don Rafael. Salamat po sa pag-aalaga, sagot niya, mahinang nanginginig ang boses. Dahan-dahan siyang lumapit sa mesa, ang mga mata niya ay hindi makalayo mula sa mga asul na mata ni Don Rafael, mga matang tila kumikislap sa bawat galaw ng araw na pumapasok sa bintana. Alam mo, Liwayway, simula ni Don Rafael, hindi mo kailangang magpanggap na malakas sa harap ko. Alam kong hindi ito ang buhay na pinili mo. Nilapag niya ang kamay sa mesa, malapit sa kamay ni Liwayway na tila inaalok ang kanyang suporta. Ang dibdib ni Liwayway ay umaakyat at bumababa ng mabilis. Ang mga palad niya ay nanginginig habang dahan-dahang itinaas niya ang kanyang kamay at inilapit sa malamig na balat ng lalaki. Hindi ko alam kung paano ko dapat harapin ito, bulong niya. Ang mga mata niya ay mapupungay sa halip na tumitig, parang natatakot na makita ang tunay na damdamin. Nakangiti si Don Rafael, isang ngiting puno ng pangunawa at walang pagusga. Hindi mo kailangang madaliin ang sarili mo. Dito ako para sa'yo, kahit anong mangyari. Habang tumatagal, unti-unting naramdaman ni Liwayway ang init na bumabalot sa kanyang puso. Hindi ito ang malamig na takot na lagi niyang naramdaman sa piling ng kanyang mga kamag-anak. Ito ay isang mainit na pag-asa, isang paunang yakap na nagdudulot ng kalmadong pangako. Ngunit sa likod ng mga lambing na iyon, may mga aninong patuloy na gumagapang sa kanyang isipan. Ano ba ang tunay na motibo ni Don Rafael? Hindi niya maiwasang isipin ang mga usap-usapan tungkol sa kanyang mga negosyo, mga usapang puno ng intriga at lihim na pakikipagsabuatan. Nakatitig siya sa malawak na mga bintana ng mansyon habang ang araw ay unti-unting gumigising sa buong bayan at naramdaman niyang parang may isang matandang lihim na nakatago sa ilalim ng mga marmol na sahig ng tahanan. Sa gabi, habang nakasuot si Liwayway ng isang maputing malambot na blouse na bahagyang naglalantad sa kanyang makinis na balikat at pantalon na gawa sa pinong tela na humahaplos sa kanyang mga hita, naglalakad siya sa hardin. Ang mga bulaklak ng sampagita at ilang rosas na kanyang paborito ay naglalabas ng matamis na halimuyak sa malamig na hangin. Dito, sa ilalim ng mga bituin, napansin niya ang isang maliit na lihim na lagusan sa gilid ng bakod ng mansyon, isang maliit na pinto na bahagyang nakabukas. Parang pelikula lang ito, bulong niya sa sarili. Sabay tawang parang may kaunting pag-aalinlangan. Kung ito'y isang teleserye, sigurado akong may mga kontrabida dito. Dahan-dahan niyang nilapitan ang lagusan at pinasok ito. Nilamon siya ng dilim, ngunit sa huli ng lagusan, isang lumang silid ang bumungad, puno ng mga lumang dokumento, larawan, at mga bagay na tila nagkukubli ng nakaraan ng pamilya Morato. Nang hawakan niya ang isang lumang litrato, nakita niya ang isang batang babae na may ngiti na kasing saya ng kanyang sarili,
at sa likod ng larawan ay isang pangalan, Marikit. Sino kaya ito? Isang lihim na kapatid o isang naiwang alaala ng isang masayang panahon, bago pa man dumating ang dilim, biglang bumukas ang pinto at naramdaman niyang may humawak sa kanyang balikat. Tumayo siya ng matino, ngunit nang makita ang mukha ni Don Rafael, ang puso niya ay kumabog ng malakas. Liwayway, mahina niyang sabi, mayroon akong mga bagay na kailangang ipaliwanag. Pero hindi ngayon, nagkatinginan sila, ang malamig na gabi ay nagmistulang mas mainit dahil sa mga hindi nasabi. Sa likod ng kanyang mga mata ay may isang lihim na naghihintay na mabunyag, isang misteryong magbabago sa takbo ng kanilang buhay magpakailanman. Malamig ang hangin ng gabi sa bayan ng Liliw nang muling makatagpo si Liwayway at Don Rafael sa hardin ng mansyon. Sa ilalim ng kumikislap na mga bituin, ang kanyang manipis na puting blusa ay bahagyang naipikit sa simoy ng hangin, ang mga malambot niyang buhok ay nakasabit sa kanyang balikat, habang hawak-hawak niya ang lumang litrato ng batang babae na may ngiting puno ng pag-asa. Ang malambing na ilaw mula sa mga parol ay nagbigay ng kakaibang ningning sa kanyang mga matang puno ng kuryosidad at isang lihim na pag-aalala. Marikit, bulong niya, sino ka ba talaga? Ngunit ang sagot ay hindi niya agad nakuha, dahil sa likod ng dilim, dahan-dahang lumapit si Don Rafael. Nakasuot ng itim na polo at pantalon, ang kanyang mga kamay ay nakalagay sa mga bulsa, at ang kanyang mukha ay mistulang sinasalamin ang bigat ng mga sikreto. Liwayway, wika niya nang may bahagyang kaba, alam kong ang lahat ng ito ay mahirap para sa iyo. At alam kong marami kang tanong. Lumapit siya, ang kanyang mga mata ay tumitig ng matagal, puno ng pag-aalala at isang hindi maipaliwanag na lambing. Pero kailangan kong ipakita sa iyo ang totoo. Nilapitan niya si Liwayway at dahan-dahang inabot ang larawan mula sa kanyang mga kamay. Siya ang aking nakababatang kapatid, si Marikit. Nawala siya sa akin ng maaga, isang lihim ng aking nakaraan na matagal kong itinago. Hindi ko ito sinabi sa kahit sino dahil natatakot akong baka masira ang lahat. Nang bulong ni Don Rafael, ay para bang isang malambing na hangin na sumalubong sa puso ni Liwayway, may halong takot at pag-asa. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nanginginig habang tinatanaw ang lalaking dati niyang kinatatakutan, ngunit ngayon ay tila nagiging isang misteryosong tagapagligtas. Bakit mo ako hindi sinabihan? Tanong ni Liwayway, ang boses niya ay maihalong galit at pangungulila. Bakit mo ako inilagay dito nang hindi mo ako pinaghanda? Tumango si Don Rafael, ang kanyang mga mata ay lumalim. Dahil ayokong masaktan ka at ayokong mawala ka. Ngunit ngayon, handa na akong ibahagi ang lahat sa iyo. Hindi tayo maaaring magtago sa mga lihim na ito. Sa pagkakataong iyon, naramdaman ni Liwayway ang isang kakaibang pag-asa na sumibol sa loob niya, ang pag-ibig na unti-unting bumabalot sa kanilang dalawa, na parang musika na dahan-dahang pumapasok sa puso pagkatapos ng mahabang katahimikan. Ngunit sa kabila ng lambing, may isang aninong unti-unting lumalapit mula sa dilim, isang aninong may mga matang mapanuri at isang ngiting may bahid ng kasamaan. Sa likod ng mga halaman, isang lalaking may itim na jacket at malalalim na pilat sa mukha ang nakamasid. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab ng puot, at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakasara sa mga bulsa. Hindi lahat ng lihim ay nakalaan para sa ilaw, bulong niya, at ang mga nagtatago sa dilim ay handang sirain ang lahat ng mailiwanag. Hindi napansin ni Liwayway at Don Rafael ang aninong iyon, ngunit ang hangin ay tila naging mas malamig, at ang gabi ay nagmistulang mas madilim. Sa kanilang mga puso ay nagsimula na ang isang laro ng pagtataksil, pag-ibig, at mga lihim na magpapabago sa kanilang kapalaran. Sa kanilang paglalakad pabalik sa mansyon, hawak-hawak ni Don Rafael ang kamay ni Liwayway ng mahigpit. Habang si Liwayway ay nagtataka kung hanggang saan niya kaya tiisin ang mga lihim na ito, at kung kailan darating ang araw na ang lahat ay magiging malinaw. Ngunit isang tanong ang nanatili sa hangin. Naglalakbay kasama ng malamig na simoy ng hangin sa liliw. Sino ba talaga si Marikit? At ano ang tunay na ibig sabihin ng pagkawala at pag-ibig sa mundong puno ng kasinungalingan? Ang sagot ay naghihintay pa. At ang susunod na kabanata ng kanilang kwento ay magsisimula sa isang lihim na pagsabog ng katotohanan na magbabago sa lahat ng kanilang akala. Sa likod ng mga malalaking pinto ng Mansyon Morato, may isang lihim na naghihintay na madiskubre. Isang lihim na maaaring maging simula ng kanilang kalayaan o ng kanilang pagkawasak. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting nabuo ang kakaibang ugnayan sa pagitan ni Liwayway at Don Rafael. Hindi na lamang bilang mag-asawa na pinagpili ang pagtagumpayan ang mga pagsubok, kundi bilang dalawang taong naglalakbay sa gitna ng mga lihim at pangarap.
Sa bawat umaga, si Liwayway ay nagbubukas ng kanyang mga mata sa malawak at marangyang silid na may mga kortinang kulay ginto, na bumabagsak ng malambing sa mga gilid ng mga bintana. Ang kanyang katawan ay nakabalot sa isang manipis na puting kamisol, ang mga balikat ay nakalantad ng bahagya, at ang kanyang mahabang buhok ay maluwag na bumabagsak sa kanyang likod, na parang alon sa dagat. Habang naglalakad siya sa terasa ng mansyon, nakasuot ng isang mahabang damit na gawa sa sutla, kulay rosas na may mga bulaklak na hinabi sa tela. Napansin niya ang mga halamang gumagalaw sa simoy ng hangin at ang mga ibon na nagsisimula ng kumanta ng kanilang mga awit. Sa kanyang mga paa ay nakasuot siya ng mga sandalyas na may manipis na strap na kumikislap sa liwanag ng araw, na nagbibigay ng kakaibang ganda sa kanyang mga hakbang. Si Don Rafael naman ay nakasuot ng puting barong. Ang kanyang mga kamay ay malumanay na nakatupi sa likod habang siya ay nakatitig sa tanawin ng mga bundok sa malayo. Sa kanyang mukha ay maihalong seryoso at mapagmahal na ekspresyon, isang lalaking may mabigat na responsibilidad ngunit may puso na naghahangad ng tunay na kaligayahan. Sa isang pagkakataon, nilapitan ni Liwayway si Don Rafael sa hardin. Dala ang isang maliit na florera na puno ng mga bulaklak na sampag-ita. Rafael, malumanay niyang tawag, may gusto akong ipakita sa'yo. Dinala niya siya sa isang tagong bahagi ng hardin kung saan nakatayo ang isang lumang kahoy na bangko na napapalibutan ng mga rosas at mga halaman ng ilang-ilang. Ito ang paborito kong lugar, sabi ni Liwayway habang nakatingin sa mga bulaklak na dahan-dahang sumasayaw sa hangin. Dito ko madalas isipin ang mga pangarap ko at ang mga tao na mahal ko. Napangiti si Don Rafael at dahan-dahan niyang niyakap si Liwayway mula sa likod. Salamat, Liwayway, sa pagdadala ng liwanag sa madilim kong mundo. Ngunit sa kabila ng kanilang mga sandali ng kaligayahan, may bumabagabag sa isipan ni Liwayway, ang misteryo ni Marikit. Sino ba talaga ang batang babae sa larawan? At ano ang koneksyon nito sa madilim na nakaraan ng pamilya Morato? Isang gabi, habang si Liwayway ay nakaupo sa tabi ng malaking bintana, nakasuot ng isang maputing nightgown na may maselang borda sa mga gilid. Ang kanyang buhok ay maluwag na bumabagsak sa kanyang balikat. Napansin niyang may unti-unting liwanag na nagmumula sa isang lihim na silid sa ilalim ng mansyon. Ang mga yapak ng mga taong naglalakad sa dilim ay nagdulot ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Dahan-dahang nilakad ni Liwayway ang hagdan patungo sa lihim na silid, ang kanyang mga paa ay nakasuot ng malambot na tsinelas na halos walang tunog. Nang buksan niya ang pinto, natuklasan niya ang isang mundo ng mga lumang dokumento, mga litrato, at mga lihim na tila nagkukubli ng isang kwento ng pag-ibig, pagtataksil, at kapangyarihan, sa gitna ng silid. May isang luma at makapal na kahon na puno ng mga sulat at mga alahas na mistulang may kwento ng isang pag-ibig na pinagtagpo at pinaghiwalay ng tadhana. Habang binubuksan niya ang mga sulat, natuklasan niya ang isang lihim na pangako, isang pangakong hindi natupad, isang pag-ibig na inilibing sa ilalim ng mga taon, nang biglang may kumatok sa pinto, at si Don Rafael ang pumasok. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Liwayway, may mga bagay na hindi natin kayang suriin ng mag-isa. Handa ka na bang harapin ang katotohanan? Ang puso ni Liwayway ay bumilis ng tibok, ngunit sa kabila ng takot, naramdaman niya ang lakas na nagmumula sa mga kamay ni Don Rafael na mahigpit siyang hinawakan. Handa na ako, bulong niya, ngunit sa dilim ng silid, may mga aninong nagmamasid, mga lihim na handang magpabago sa kanilang buhay, at mga puwersang magpapalakas sa kanila o magpapabagsak sa kanilang mga pangarap. Ang susunod na kabanata ng kanilang kwento ay magsisimula sa isang pagsubok na hindi nila inaasahan, isang laban sa pagitan ng pag-ibig at katotohanan, ng katapangan at takot, ng pagkakaisa at pagkakawatak-watak. At sa likod ng mga pader ng Mansyon Morato, may isang lihim na naghihintay na. Mabunyag, isang lihim na maaaring magbukas ng pintuan sa isang bagong mundo, o magdulot ng pagbagsak ng lahat ng kanilang pinangarap. Sino ba talaga si Marikit? Ano ang tunay na kwento ng pamilya Morato? At hanggang saan aabot ang katapangan ni Liwayway sa pagharap sa mga anino ng nakaraan? Ang sagot ay unti-unting maglalantad, dala ang mga pangyayaring magpapabago sa lahat ng kanilang buhay. Sa paglubog ng araw sa bayan ng Liliw, nagmistulang gintong alon ang mga sinag ng araw na dumadampi sa malalawak na bintana ng Mansyon Morato. Sa loob, si Liwayway ay nakaupo sa tabi ng malaking kahoy na mesa sa kanyang silid-aralan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakayakap sa isang lumang kahon na puno ng mga sulat at larawan. Nakasuot siya ng isang eleganteng barong Tagalog na inayos bilang isang mahaba at maluwag na blouse na may bahagyang bukas na lieg at mga bordang bulaklak sa mga manggas.
Ang kanyang buhok ay nakatali ng maluwag sa likod, na may ilang hibla na malayang bumabagsak sa kanyang mukha, nagbibigay ng isang banayad na alindog sa kanyang anyo, habang binubuksan niya ang isa sa mga sulat. Naramdaman niya ang dahan-dahang paglapit ng mga hakbang. Si Don Rafael, na nakasuot ng simpleng itim na polo at pantalon, ay dumating ng maihawak na tasa ng tsaa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at paggalang, at sa bawat galaw ay halatang iniingatan niya si Liwayway ng parang isang bihirang hiyas. Ito ang mga alaala ni Marikit, malumanay niyang wika, habang inilalapit ang tasa sa mesa. Sila ang mga lihim na kailangang harapin upang makalaya tayo. Nakangisi si Liwayway, bahagyang napangiti ang mga labi habang tinitingnan ang lalaking matagal niyang kinatatakutan, ngunit ngayoy unti-unting minamahal. Salamat, Rafael, sagot niya, sa kabila ng lahat, nandito ka pa rin para sa akin. Ngunit bago pa man sila tuluyang makaramdam ng kapanatagan, isang malakas na tunog ang pumutok mula sa labas ng silid. Parang isang pintuan ang biglang isinara ng may lakas. Nagmadaling tumayo si Don Rafael, ang kanyang mga mata ay naging matalim, at ang kanyang mga kamay ay bahagyang nagkurog sa pagkabigla. May tao sa labas, wika niya ng mababa, at hindi sila mga bisita. Lumapit si Liwayway. Ang kanyang puso ay kumakalabog ng mabilis, ngunit sa kabila ng takot, nakaramdam siya ng kakaibang lakas sa piling ni Don Rafael. Sama-sama silang naglakad papunta sa malaking pintuan ng mansyon. Ang mga yapak nila ay nag-echo sa malawak na koridor. Pagbukas ng pinto, isang lalaking may suot na itim na jacket at may mga pilat sa mukha ang nakatayo. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab ng puot at paninibugho. Rafael, madilim ang kanyang tinig, hindi mo maitatago ang nakaraan. Darating ang araw na mapipilitan kang harapin ang lahat ng ito, hindi nagpatinag si Don Rafael. Hindi ako takot sa'yo, Ernesto, sagot niya ng may paninindigan. At hindi ko hahayaang sirain mo ang buhay ni Liwayway. Si Liwayway ay tumayo sa tabi ni Don Rafael. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab ng tapang. Hindi ako magiging biktima ng mga lihim at kasinungalingan, mahina ngunit matatag niyang sinabi. Sa gitna ng tensyon, napansin ni Liwayway ang isang maliit na kahon na nakatambak sa tabi ni Ernesto. Unti-unting naisip niya na ang kahon na iyon ang susi sa mga sagot na matagal na niyang hinahanap, ang tunay na kwento ni Marikit, at ang mga lihim na bumabalot sa pamilya Morato. Ngunit bago niya mapansin, si Ernesto ay nagmadaling lumayo. Iniwan ng isang babala, hindi ito ang huling laban, Liwayway. Ang dilim ay palaging sumusunod sa liwanag. Habang nagsasara ang pinto sa likuran ng lalaking iyon, naramdaman ni Liwayway na nagsisimula ang isang bagong yugto ng kanilang buhay. Isang yugto na puno ng panganib, pag-ibig, at mga sikreto na magpapabago sa lahat ng kanilang inaakalang totoo. Sa pag-uwi nila sa silid, mahigpit na hinawakan ni Don Rafael ang kamay ni Liwayway. Haharapin natin ito ng magkasama, mahina niyang wika, hindi kita iiwan, ngunit sa puso ni Liwayway, may tinatagong pangamba, ano pa kaya ang mga lihim na nakatago sa anino ng mansyon? At hanggang kailan nila mapagtatagumpayan ang mga pagsubok na darating? Isang malamig na hangin ang dumaan sa silid, at sa dilim, isang lihim na mata ay patuloy na nagmamasid, isang lihim na hindi pa handang bumigay. Isang misteryo na naghihintay na mabuksan sa tamang panahon, at sa pagbukas ng bagong araw sa liliw, ang kwento ni Liwayway at Don Rafael ay patuloy na naglalakbay sa pagitan ng pag-ibig at dilim. Naghahanap ng liwanag sa gitna ng mga lihim na bumabalot sa kanilang kapalaran.